Hi guys, today magkaroon tayo ng shoe review ng Anta Magic Cement. Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na ito, mga ganitong content naman yung hilig mo, mga shoe review, mga fitness related videos, mag-subscribe ka na, i-click mo rin bell icon para lagi ka updated sa mga next videos ko. Anta Magic Cement. Meron pa po itong ibang colorway, pero ang kagandahan nito is ito yung mga rare na sapatos ng Anta na couple shoes. No, meron ding female version nito, no? Huwag kayong mag-alala, ilalagay ko yung link both, no, yung for men, for women na shoes nandiyan po sa baba. And ang kaganda kasi parehas po yung colorway nila, no? So, pag-usapan na nga natin yung aesthetic and material. Anyway, pinag-uusapan na natin itsura niya. High cut po ito, no, to mid cut, pang forward. Gumamit po ito ng mesh material. Dito may screen mesh. Dito sa side, dito may enclosed talaga na mesh, very enclosed, very supportive na mesh. And may mga synthetic leather po siya na ginamit for infusing. So maganda, good thing. Yung infusing niya, leather, nakakadagdag support. Kaso lang parang hindi ko trip yung synthetic leather na itsura. No, sa akin lang naman, no, personal take ko, parang medyo nagmukhang chippy pie considering na nasa mid-tier naman yung pricing niya, no, nasa gitna. And kahit na yung mesh, parang hindi ko masyadong nagugustuhan yung mesh. Parang mesh siya na knit eh. Very enclosed. Okay lang naman itsura ng mesh, maganda itsura, don't get me wrong. Pero parang hindi bagay sa price point niya. Parang ganun sa akin, no, yung uppers niya. Pero good thing naman kasi performer ito, no? Dahil nga meron siyang torsion plate sa loob, no? Gumamit po ito ng A-flash foam, no? Kala ko A-flash bubble yung ginamit. A-flash foam po pala na may smart SAM particles, no? So dahil dyan, bibigyan ko pa rin naman to ng okay na score. Mataas pa rin naman 8 out of 10 po na aesthetic and material score. Sana parang pinaganda pa nila to, no? Parang sana in-improve nila yung uppers. Next, punta na tayo sa traction and outsole. Syempre ito. As usual naman, pag Anta, ang traction naman talaga laging top tier, no? Gumamit po ito ng solid rubber outsole. Ang kakapal po talaga ng grooves. Makakapal, malalalim yung grooves. And matigas po talaga. Hindi nyo basta-basta matutulak o magagalaw yung grooves nito, no? Matigas po, malalaki. Yun nga eh, Cement Buster outsole yung pangalan nito. Doon pa lang, no, alam mo na. May squeak po talaga, maingay, top tier din yung traction, stop on a dime in all directions. Though gano'n naman talaga usually ang Anta. Lagi nilang may pagmamalaki yung traction nila. So dahil dyan guys, 10 out of 10, perfect score. Ito po yung strength niya, yung traction, no? Next, punta na tayo sa safety and support. Ito ang mga sabi ko, no, parang okay din, sakto lang yung support, enough, no, sufficient, goods, hindi pero great, no, sayang. Ito lang yung parang TPU plate niya and tumaas lang po ng konti yung midsole to act as a sidewall. Parang ito lang talaga yung very supportive na area yung nasa toe dahil nga sa leather na infusing niya. And dito rin, dahil para siya ma-internal heel counter na medyo matigas-tigas naman, pero hindi rin sobra. So yun nga, parang yung support niya okay lang. May anti-twist support din po siya, may torsion plate din po siya dito na maliit. Pero yun nga, uulitin ko na naman, okay lang, sakto lang. May outrigger naman, buti na lang, no? So may pang-iwas tapilok din po siya. And yung uppers nga niya, dahil nga very closed yung mesh, kahit pa paano nakakadagdag na rin ng support. So dahil dyan, syempre mabibigay nating score sa kanya, sad to say is sakto lang, no? Bibigyan ko po siya ng 7 out of 10 sa support, no? Kasi sana ganitong presyo, kung ibang brand, 361 or X-Step, Rigor, Kyodan, pwede ka nang naka-carbon fiber, no? And
gusto ko pa ng more sana na support all throughout, no? Next, punta na tayo sa fit and comfort. Okay ang fit and comfort niya kasi malambot naman yung foam. Flush naman po siya. So yung step-in comfort niya, okay. Well padded naman all throughout. Yung sides, no? Pantay-pantay. Marami rin namang 4-foot flex. Napakalambot naman kasi nito, guys. Napakalambot niya. And napakagaan. No? Magaan po ito considering na high cut po siya na sapatos, no? So parang dahil nga dyan, no? Sabihin ko na kagad na parang nararamdaman ko para siyang more on pang wing player. Dahil hindi nga masyado yung support niya, hindi ko to ma-recommend talaga sa mga centers. So pang wing sa mga magagaan na shooting guard and small forward siguro to. And yung ano niya, no, toe box, wide foot friendly po, makapal po talaga, maluwag. Kaso lang parang minsan nasosobrahan ako ng luwag na parang ang laki ng space. Na parang kayang gumalaw-galaw yung toes ko, na parang hindi ko gusto yung ganun eh. Now, okay sa akin yung wide siya, pero ayaw ko na parang pwedeng tumambling-tumbling yung paa ko. O yung mga daliri ng paa ko, sorry. So yun, kung gusto nyo ng snug fit, guys, kailangan nyo mag 1.5 size down. So siguro kung Euro 45 ako, sana nag Euro 44 ako or nag 10.5. Anyway, ano eh, ang Anta, US naman yung lagi nilang pinapakita pag pumipili kayo ng sapatos. So, 0.5 or 1 size down kayo kung gusto nyo ng mas snug na fit. Anyway, wide foot friendly to eh. Next, punta na tayo sa breathability. Mataas ang ibibigay kong score dito dahil nga sa kanyang screen mesh material sa side. Very breathable po, 100% po pumapasok talaga yung hangin dyan. Though dito hindi masyadong pumapasok, very enclosed kasi na mesh siya. And ito pa, meron pang infusing dito, so hindi na masyadong pumapasok yung hangin dito sa leather area. Pati dito sa likod, hindi masyado. So, satisfied pa rin ako sa breathability nito. Mataas ay ibibigay kong score, 9 out of 10 po tayo sa breathability. Plus, yung tang niya, malalaki naman yung butas. And sakto lang yung padding, hindi naman sobrang kapal, di ba? Next, punta na tayo sa cushioning. Na sa tingin ko, ito yung kanyang isa pa sa mga strong point. Good thing, no? Na meron siyang Smart Sam. Talagang ang ganda. Kaya siguro to nagmahal, no? Dahil doon sa Smart Sam. Ang ganda po ng impact protection. Pero guys, kahit pa gumamit ito ng A-flash foam lang na full length, okay na okay, no? Ang lambot, flash, bouncy pa rin naman. Mararamdaman mo talaga yung energy return. May torsion plate naman, no? So may konting bounce, may konting tulong, no? Medyo mataas siya, no? Medyo high off the ground. So, kulang po yung kanyang court feel, no? Meron naman dito sa 4-foot pero konti lang. Makapal po talaga yung kanyang foam. Pero okay, panalo ang impact protection nito. Kailangan lang siguro ng konting court feel para for me ma-perfect to, no? So, bibigyan pa rin natin ng mataas na score. 9 out of 10 po ang cushioning score natin dito, no? Next, price tag. Dahil nga mediocre siya, no, sakto lang, okay lang. Sa ganitong presyo, no, nasa 4,000 po siya ngayon. Pero hintayin nyo guys, pag nag-sale ito kasi panalo naman eh. Kung okay sa inyo yung mga loud na colors na ganito, tapos wing player kayo, na magaan, hindi nyo naman kailangan ng super duper na support, bagay pa rin naman to sa inyo. So dahil dyan guys, price tag, mabibigyan ko lang ito ng 7 out of 10 na price tag score. Medyo pasang-awa, nakakalungkot, no? Kung gusto nyo pa rin pong itry ito, meron naman po akong link dyan sa baba, no? Anta, trusted seller po yan. Anta store po mismo, Lazada, Shopee. Nandyan po yung link. Pero kung naghahanap pa po kayo ng mga ibang pang wing player, pang forward na sapatos from Anta, maglalagay po ako ng link dito. And yung bilog dito, huwag nyo pong kalimutang pindutin para masubscribe po kagad kayo para lagi kayo updated sa mga next videos ko. Maraming po salamat sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi and lagi nyo rin pong tatandaan to always drink your protein. Bye!